Mga ka-Republic, mistulang bangungot para sa mga Ginebra fans ang tila inaantok na laro ng Gin Kings sa kanilang debut game. Tanging si Riley Grigsby ang gising sa kanilang laro kontra Phoenix. Naghalimaw ang temporary import, ngunit natalo pa rin ang mga mag-aalak dahil sa malamyang laro ng mga locals. Sa Biyernes, hindi pwedeng aantok-antok na naman ang mga bataan ni Tim Cone. Kailangan na nilang magising dahil kung hindi, baka lapain din sila ng Blackwater Bossing Big 3. Nagpapasiklab ngayon para sa kupunan ni Coach Pat Aquino sina RK Ilagan, Cedric Berryfield at ang kanilang import na si Kentrell Barkley. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, medyo nakaka-alarma ang naging takbo ng debut game ng Ginebra. Nagpakitang gila si Riley Grigsby pero tila inaantok naman ang performance ng mga locals. Kumayod ng 42 big points and 13 rebounds ang kanilang import, ngunit mistulang naiwan sa dugout ang kanilang NSD Spirit. Sa mga locals ay wala man lang naka-double digit. Naging one-man show ang opensa ng Ginebra kaya nalasap agad nila ang kanilang unang talo. Sa larong ito'y sumabog ang frustrasyon ni Tim Cone at tuluyang na-eject sa laro. Bukod sa mga weird calls ng mga referee, mismong si CTC ang umamin malamya ang laro ng kanyang mga starters. Parang hindi pa rin naipapagpag ni na Arja Abarrientos at Troy Rosario ang naipong pagod mula sa 7-game final series kontra Talk and Text hanggang sa Gilas duty nilang tatlo. Ipinagtapat ng Ginebra coach 3 beses lang silang nakasama sa team practice mula nang dumating galing sa kanilang Gilas campaign. At nakita ng lahat mas masigla pa ang galaw ng mga bench players kaysa kanilang starting unit. Ramdam talaga ng Ginebra ang pagkawala ni Scottie Thompson dahil sa iniindang hamstring injury. 3 guard lang ang napagpapapalit-palit ni Tim Cone, Arja Abarrientos, Nards Pinto at Stephen Holt. Ang problema kay Holt, bagamat maganda ang kanyang depensa, kitang-kita ang kanyang pagiging inconsistent sa opensa. Minsan lang sumabog ang shooting niya noong finals kontra TNT, ngunit nanlamig na ng mga sumunod na laro. 0 siya sa Game 7 at 0 rin sa debut game ng Ginebra ngayong Governor's Cup. Malaking bagay ang depensa ni Stephen Holt, ngunit kailangang magising din ang kanyang opensa lalo na ngayon na nagpapahinga pa si Scottie Thompson. Sa Biyernes, tiyak isa sa kanyang magiging assignment ang pagbabantay alinman kina Cedric Berryfield at bossing import na si Kentrell Barkley. 6'4" siya at may sapat na bilis para gwardyahan ang number 1 scorer ng kalaban. Kung di kakayanin na Arja Abarrientos na bantayan si RK Ilagan, siguro'y si Nards Pinto ang itatapat dito ni Tim Cone. May 2 panalo, 1 talong record ang Blackwater at sa naunang 3 laro ng kupunan, ang bossing Big 3 ang nakikita ng mga analyst na magiging pangunahing problema ng Ginebra. Mula noong kanilang debut game July 19, may 4 na araw ang Ginebra para gisingin sa team practice ang mga locals bago harapin ang tropa ni Coach Pat Aquino. Siguro naman ay sapat na ang 4 na araw para mapaghandaan ang must-win game nila kontra Bossing. Bakit must-win? May 3 panalo na ang Phoenix, 2 ang Blackwater at nakaisa na rin ang Rain or Shine laban sa dati nilang team captain na si Gian Mamuyak na nasa Fuel Masters na ngayon. Ang Meralco may 2 panalo na rin, 0-2 ang Magnolia at 0-1 naman ang Ginebra. Silang 6 ang magkakasama sa Group B na 2 beses haharapin ang isa't isa. After ng double round robin elimination, 4 ang aabante sa crossover quarterfinals. Kaya dapat na ring makasalta sa win column ang Ginebra. Mahirap kung madadalawang sunod na talo sila at sa proseso ay aabante pa ang Blackwater sa 3-1 kung sakali. At kung maagang malulubog ang Ginebra sa team standings, baka matulad sila sa sinapit ng SMB sa nakaraang conference. Sa kabilang bracket, Group A, namamayagpag ang NLEX at Converge na may tig-3 panalo at wala pang talo. May 2 panalo na rin ang SMB at ang Talk and Text may 1. Pero 7 kupunan sila rito kaya meron silang 12 laro bawat isa.
Kung dalawa ang malalaglag sa Group B, tatlo naman ang maagang magbabakasyon sa kabilang grupo. Sa crossover quarterfinals, ang number 4 team sa Group B ay haharap sa number 1 team sa Group A. Dahil 10 laro lang mayroon ang 6 na kupunan sa Group B, bawal ang mabagal na simula. Kaya dapat plantsahin ni Team Cone ang magiging defensive strategy laban sa Big 3 ng bossing. Si Stephen Holt ang may pinakamagandang height at lateral quickness para sabayan ang transition speed at inside-out na atake ni Cedric Bearfield. Hindi man ulit siya maka-score, bawiin na lang niya sa magandang depensang ihaharang niya kay Bearfield. Dahil maliit pero napakabilis ni RK Ilagan, kakailanganin ang physical at pesky defense ni Nards Pinto. At si Kentrell Barkley na ang laro ay inihahalin tulad sa galawan ni Justin Brownlee, dapat siyang makontrol ni na Japet Aguilar at Troy Rosario. Si Barkley ay isang inside-out import na malakas pumuwersa sa ilalim. Dapat siyang salubungin ng depensa katulong si Riley Grigsby. Gaya ng rain or shine, ang Blackwater ay isang run and gun team na nabubuhay sa turnovers ng kalaban at mabilis na transition plays. Dapat itong mahinto ng Hinebra. Magiging mapakla na sa panlasa ng mga Hinebra fans kung muling titiklop sa pangalawang laro ang mga mag-aalak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Maida Abdul Rahman. At binabati niya raw ang kanyang asawa na nasa Saudi. At sa iyo rin, Henry Santos. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shoutout Rubin Dulor, kabayan. Next game babawi yan, sabi niya. At sa iyo rin, Alberto Estubo. Local sang mahina kapag wala si Scotty. Sa iyo rin, Pobreng Panadero. Shoutout sa iyo, Idol. Totoo yan. At sa iyo rin, Colo Garcia. Elimination pa lang daw naman. At sa iyo rin, Norman Flores. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic. Subscribe ka na sa Republic! Halo Halo Sports Republic! PBA for all!